Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sa ngayon ay kaharap po natin ang Director General ng BPDA and at the same time spokesperson ng UBJP. So, no other than Sir Engineer Muhajirin T. Ali. Yes sir, kasama po natin ngayon ang iba't ibang media entity and this is Abdul Karimone de la TV News Online. Maki-update po kami sir kung ano na nga po yung programa ng UBJP na ongoing sa ngayon. Bago ang lahat, no? Magandang hapon. Lalo na sa ating taga-pakinig sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Patungkol dito sa UBJP, sa ngayon, tuloy-tuloy yung mga activities na kailangan gawin ng ating political party, UBJP. Kung mapapansin mo, right after nung nagkaroon tayo ng General Assembly, no? Sa CSU, nagkaroon na rin tayo ng mga sunod-sunod na similar activities related to that. Ganun din yung pag-ribbon cutting ng headquarters ng Central Mindanao na Vice President natin, at the same time President po ng UBJP, si Minister Muhajirin Iqbal. And then, sumunod nun ay yung ginawa nating General Assembly sa Island, Basilan, and then sa Tawi-Tawi. And then, after that, palabas ang COMELEC ng calendar of activities just recently. Yes. After nung IR ng Bangsamoro Electoral Code na pinalabas na rin nila, yung calendar of activities naman na patungkol sa magaganap na election next year. So, dalawa yung election next year, yung midterm election ng both national and local government units, and then yung sa BARM. So, with that, and in line with the preparation na ginagawa ng UBJP, nagkaroon tayo ng visit sa COMELEC dito sa BGC a few days ago. I think last week ba ata o Monday? The other week. Last week siguro. And then, nag-file tayo ng accreditation. Registration and accreditation to join the election for BARM next year. Sabi ng COMELEC, dito sa region, sa BARM, ay tayo yung kauna-unahang nag-file ng accreditation. So, kasunod nito ay nagkaroon tayo ng activity naman na pinatawag o kinandak ng COMELEC Manila. Just recently din. Yes. No less than the Secretary General ng ating partido, si Governor Sam ng Maguindanao del Norte, ay ang pinadala ng ating UBJP kasama ang mga ilang officers din ng UBJP. So, nag-participate tayo doon sa event ng COMELEC sa Manila. Okay. So, tuloy-tuloy na ito, no? Ang mga remaining areas na kailangan nating puntahan ay isusunod na sa mga darating na araw. Yung sa Cotabato City ay sa June 15. And then, a week after naman, Maguindanao del Norte and del Sur, initially sa MSU Dalican, yung venue nun. And then, susunod natin yung sa Sulu. Okay. So, yun yung mga nakalatag na kailangan natin gawin. And in line with the activities na ginagawa natin sa UBJP, kasama na rin dyan yung mga kailangan nating gampanan
in relation doon sa calendar of activities na ibinigay sa atin ng COMELEC. Yung convention na kailangan gawin, mukhang August yung deadline ng pag-submit ng mga nominee ng UBJP for the party list part ng election natin. Ibig sabihin, yung sa 1 to 40 na pangalan na magiging na ilalagay natin as the nominee of UBJP kasi 50% out of the 80 seats ng parliament ay ang party ang mag-fill in. So yun yung initial na may share ko sa inyo in relation doon sa mga continuous engagement activities at the preparation natin for the election next year for the bar. Follow up po lang sa engineer, sir. Ayun po yung, ano po yung resulta ng IR na pinalabas po? Ng COMELEC? Yun po ang nagbigay sa atin ng detalye. Kung ano yung mga kailangan gawin ng mga political party in relation doon sa Bangsamoro Electoral Code. Kasi ang COMELEC ang naatasan magpalabas ng implementing rules and regulations. So, ano po ba yung qualification ng para makasali dyan sa electoral code ng mga organization? Ano yung qualification na para makasali? Anong qualification? Kasi tatlo ito Tatlo ang kailangan nating tutukan sa first parliamentary election. Yung party, diba? In-explain ko na ito last time. Right? Yung district, meron tayong 32 districts. So, magkakandidato individually, bawat party sa districts. And then, yung reserved seats, yung sectoral. Women, youth, settlers, diba? So, may sarili ding proseso yon under sa implementing rules and regulations. So, yan, tinututukan din natin yan. Yes, sir. Sir, for ano lang po, still open pa po ba ang UBJP party para sa mga bagong member na Continuous po yung membership natin sa UBJP. No? Hindi naman po nag-huminto yan. Kinomply lang natin yung requirement ng electoral code as to the minimum membership, yung genuine na members ng party in every province. And then yung within the entire region sa party. Yes, ma'am. Sir, para po sa kaalaman ng lahat, lalo na kay Babu at Bapa, ano po ba ang pagkakaiba ng partido ng UBJP sa ibang partido? Dahil itong UBJP is mas malakas po sa tingin ng iba. So, ano po ang ito, paulit-ulit naming sinasabi ito. Ano bang pagkaiba, no? Siyempre, bawat partido may mga kanya-kanyang plataforma yan, di ba? Itong pinopush natin ay yung tinatawag nating principled political party. Yes, principle. Right. Yung may prinsipyo na malakas. Diba? Na solid. Ang laging nasa isip ay ang kapakanan ng mamamayan. No? Nandyan na ho sa party mismo, kung titingnan mo, United Bangsamoro Justice Party. So, kaya, kung maalala mo, isa sa mga sinasabi ng mga leaders natin, bakit merong gulo dito sa atin? Dahil merong injustice na nangyayari. Diba? So, kailangan nating i-push na ngayon, nasa gobyerno na tayo, maibigay natin yung justice sa bawat bangsamoro. In every aspect of life. No? Na kung saan ang gobyerno ay kailangan matugunan niya yung pangangailangan ng bawat bangsamoro. Okay, final question, sir. Bilang spokesperson ng UBJP, paano po niyo nilalabanan yung mga paninira sa UBJP ng ibang parte sa kasalukuyan? Yung paninira naman, expected na nating gagawin ng mga katunggali natin. The moment na papasok ka na sa politika, expect mo na may mga ganyang mangyayari sa party at even sa mga leaders and the candidates of UBJP. So,
gagawin nila kahit anong gusto nilang gawin, hindi na natin sila mapipigilan dyan. No? Ang sa atin ay meron namang tayong partido na hinaharap niya yung mga challenges na darating sa atin. Kung anumang issue ang ibabato nila, sasagutin natin yan. Whether sa media, through interview, no? O kung anong klaseng media platform, kailangan natin harapin yung mga bagay na inaakusa sa atin or yung paninira na gagawin nila, sasagutin natin ni squarely yung mga bagay na yun sakali. Issue-based lang tayo. Kumbaga, anong issue? Sige, pag-usapan natin. Sasagutin namin yan. As to the paninira naman, most of the time, pag ganun ang nagiging takbo ng mga katunggali mo, nagbabackfire yan eh. Pag hindi naman totoo. Di ba? So yun, maging maingat lang din. Kasi ever since, kahit na nung naunang mga eleksyon, sumali rin ang UBJP, nag-participate din. Although walang parliamentary election that time, ni minsan hindi ho nag-venture ang liderato ng UBJP sa bagay na yung bang tinatawag nilang paninira puri. No? Yung sisiraan mo yung katunggali mo para makuha mo yung simpatya ng mamamayang bansa. So hindi ho tayo ganon. No? Ayaw ho natin yung ganong klaseng politika sa atin. Pag-usapan na lang kung paano paigtingin yung pagbigay ng serbisyo sa ating mamamayan para sa ganun ay ma-assure natin na yung natatamasa nating kapayapaan sa ngayon at yung development ay maging sustainable. Yes, alhamdulillah. So far, wala na kami ibang katanungan, libang kung meron kami nakalimutan, sir, na gusto niyo pong ipaabot sa ating mga kapwa Bangsamoro na kahit papaano ay matatag pa rin sila na UBJP pa rin sila sa kabila ng mga pagsubok sa kanila. Yes, nagpapasalamat to kami dahil siguro naman nakikita naman nila sa mga liderato ng UBJP na never silang umatake sa mga katunggali. Yes. Diba? Hindi sila gumagamit ng mga salita ng nakakasakit sa tao. Diba? Ako wala ko narinig na merong ganun so far sa mga leadership natin, especially sa MILF leadership kila Chief Minister Murad, sa IQ, Gobsam, wala akong narinig na ganun. Kaya kami ay confident, no? Na through this nakikita naman ng maraming tao kung ano talagang hangarin ng MILF, ng UBJP at ng BARM in relation doon sa natatamasa natin ngayon, kailangan masustain natin at lalo pa natin pag ibayuhin at palakasin, no? ang ating ginagawa para maging successful tayo sa paggobyerno, lalong-lalo na sa pagiging successful ng peace agreement. Yes. In relation dun sa pag-implement ng mga kailangan i-implement sa GPH-MILF peace process. So, thank you so much, sir, for giving us opportunity. Sa ngalan din ng ating mga kasamaan dito from BARM News, TFK-BSI News. This is Deborah Karim. Thank you so much, sir, and wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat din. Assalamualaikum.